Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Dito na naman po tayo sa Barangay 105. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Dito po sa Aroma. Kung tawagin nila ito, Aroma. Dito po tayo sa tahanan ni Dada Haki at si Sir Kim. Kasama po yung tatlo nilang anak na pawang babae. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang dala po kong Biblia. Salita ng Diyos, Biblia. Ayan po, para makita ninyo, meron pong nangangaral, naka-motorsiklo siya single, meron trompa. Yung trompa, dalaw, isa si dito sa likod at isa sa harapan. Tingin ko, ito naka-picture somewhere in Africa kasi sa itsura lang eh. Ano po, yan. Pero ang mahalaga dyan, yung pangangaral. At nakalagay po dito, kung babasahin mo dito sa ibaba, ito, sabi niya, the word of God is to be proclaimed to all. Not only to the church goer. Hindi lang daw mga church goer ang dapat turuan ng ebanghelyo, maging mga iba na hindi mahilig magpunta sa simbahan. Tingnan niyo po kung gaano kalawak ang salita ng Diyos, ano? Kaya tayo mag-aaral, pero bago tayo magsimula, siyempre, kailangan natin ng gabay ng Diyos kasi ang patnubay niya para siya po ang magpatotoo sa atin. Panginoong Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, buksan ang puso't isip ng bawat isa upang kami po'y makinabang sa pagkain na binibigay mo para sa aming spiritual food. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Biblia po, ang sabi ng Panginoong Yesus, nung siya po ay nangangaral, nagsimula siyang mangaral at the age of 30. Nag-ministry na po siya, ano? Ang isa sa mga binanggit ng Panginoong Yesus, yung nakasulat sa Mateo chapter 10. Simulan natin sa 26. Kaya huwag kayong matakot sa mga tao, sapagkat walang natatagong hindi malalantad at walang malilihim na hindi mabubunyag. 27, ang mga bagay na sa inyo ko lang sinasabi ay sabihin nyo sa lahat, at ang mga ibinulong ko sa inyo ay ipamalita ninyo sa mga tao. 28, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan nyo lang ang kanilang kayang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayang puksahin ang katawan at kaluluwa nyo sa impyerno. Sabi niya po tungkol sa mga pumapatay, huwag tayong matakot, kaibigan. Kasi, in reality, lahat po tayo mamamatay. Kanya lang iba-iba nga lang ang paraan ng Diyos pag dumating ang katok ng kamatayan sa buhay natin. Pero pinagpapauna ng Panginoong Yesus na huwag tayong matakot. Lalo na kung merong nag-uudyok na gusto kang patayin. Ano po? Sapagkat ang kaya niyang patayin, ang sabi niya, yung katawan mo lang, hindi yung kaluluwa mo. Sa halip, matakot ka sa Diyos, sapagkat ang Diyos may kakayahan upang puksayin ang kaluluwa at katawan mo sa impyerno. Yan, ano po? Bakit natin inanito yung tungkol sa pagpatay? Alam niyo po ba, merong nabalita. Ako hindi ko naman alam, kinito lang sa akin kanina ni Brother Marlon. Na yung food pan, ano ba yung Grab, yung parang nagdi-deliver ng pagkain ba? Na may sumakay, then dapat sinaksak siya. Pinatay. Samantalang yung tao na yon, byudo na siya. At yung asawa niya, kamamatay lang. At meron po silang bibing maliit. Ngayon, namatay na rin po yung lalaki. Kaya pinag-uusapan namin ni Brother Marlon, ang sabi niya, kung ako lang, sabi niya, kung ano ginawa sa kanya, dapat ang gobyerno natin patayin niya, sabi niya. Sa kwento. Siyempre, kung maririnig yung kwentong ganon, yung tao na nag-grab, lumalaban ng parehas para mabuhay siya at ang kanyang anak,
Pero may mga tao naman na sadyang masama ang mga pagkatao nila na anda silang pumatay. Alam niyo, yung salita ng Panginoong Yesus, wag daw tayong matakot sa mga tao pumapatay. Bakit? Katawan lang daw natin ang kanilang kayang patayin. Hindi yung kaluluwa natin. Kundi matakot tayo sa Diyos na siya may kapangyarihan na yung kaluluwa at katawan ng tao kaya niyang ilagay sa impyerno. Tingnan natin yung mangangaral ng Diyos. Ano naman ang sabi ng mangangaral ng Diyos? Dito po sa libro ng mangangaral, sa chapter 12, verse 13 and 14, ganito naman ang nakasulat. Ngayon, nabasa mo na ang lahat ng ito. Ito ang aking huling payo. Ito ang huling payo na mangangaral ng Diyos. Anong huling payo niya? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Anong nakalagay? Yung una, matakot sa Diyos. Ang pangalawa, sundin ang kanyang mga utos. Bakit hindi inuna yung sundin mo kanyang utos at matakot ka sa Diyos? Kasi po, pag wala ng takot ang tao sa Diyos, yun ang malaking problema. Tingnan nyo ang sabi ni Apostol Pablo. Nung siya po ay makarating sa Roma na siya nangaral, tingnan nyo po ang salita ni Pablo. Tingnan natin sa Roma chapter 3. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ito po, sa 3:18. At wala silang takot sa Diyos. Kita nyo? Ang nakita ni Pablo sa kanyang panahon, ano daw ang tao? Walang takot sa Diyos. Samantalang sabi ng mangangaral ng Diyos, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan mo at kaibigan. Ito ang buong katungkulan mo. Hindi tungkulin ng kung sino-sino, katungkulan mo. Bawat isa sa atin may tungkulin tayo. Hindi ba sa komunidad may barangay? Kahit po masama yung barangay chairman ninyo, kung mo siyang chairman, dapat kayo sumunod kay chairman. Di ba ganon? Kung ang mayor ninyo walang niya, sumunod pa rin kayo sa mayor. Kung ang presidente nyo kurap, wala kayong magagawa, magpapasak kayo sa kanya. Kasi siyang presidente. Yan po ang maliwanag na salita ng Diyos. Matakot tayo, pero sabi ni Pablo, yung nakita niya, wala silang takot. Ano bang karakter ng mga taong ito? Bakit wala silang takot? Ano bang kanilang pagkatao mayroon? Simulan po natin sa 10. Gaya nga na sinasabi ng kasulatan, kita nyo, gumagamit ng kasulatan si Pablo, ha? Hindi niya haral, gumagamit ng kasulatan. Ano yung nasa kasulatan? Walang matwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Kita nyo? Kahit isang matwid, walang nakita. Kasi nga, walang takot sa Diyos ang tao. Walang takot. Ano pa sinasabi ng Biblia? Sa verse 13, ang kanilang mga pananalita, hindi masikmura. Tulad ng bukas na libingan, ang kanilang mga sinasabi, puro pandaraya. Ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas. Tignan nyo ang pag-uugali ng tao. Ang nakita ni Pablo. Sa 14, ang lumalabas sa kanilang bibig ay pawang, ay panay pagmumura at masasakit na salita. Alam niyo yung masakit na salita, nagkakasala ka dyan, kaibigan. Baka akala nyo, kapag nagsalita ka ng masakit sa iyong kapwa, wala kang kasalanan. Meron. Tingnan natin yung Kawikahan. Kaya, control po natin ang ating mga salita, lalo na kung galit na tayo para tayong dragon. Tingnan, babasahin natin, Sa chapter 14 ng Kawikahan, verse 21, anong sinasabi po ng Kawikahan? Ang umahamak sa kapwa, nagkakasala. Yung umahamak sa kapwa, ano yan? Mga salitang panghamak. Sa 31,
ang mga umapi sa mahirap ay umahamak sa may manlilikha. Oh. Hindi ba kapag mayaman ka, akala mo kung sino ka? Kung mapagsalitaan mo yung mahirap. Totoo yan. Para bang kung mayaman ka, parang nakakahigit ka sa kanya, sa mga mahirap. Kaya yung pagsasalita po natin sa kanila, ay nagkakasala na tayo. Tingnan nyo ha, hindi ka pa pumapatay ng tao niyan ha. Nagkakasala ka na. How much more kung pumatay ka? Na sinasabi ng Panginoong Yesus. Bagamat sinabi niya, huwag kayong matakot. Pero mismo ang Diyos ang nagsabi sa Exodus chapter 20:13. Tingnan natin yung ito. Exodus 20:13. Huwag kayong papatay. Oh. Anong sabi ng Diyos? Huwag kayong papatay. Oh. Utos ba ito? Opo. Yung salitang huwag, kayo po, tayo po, ay inutusan ng Panginoon Diyos na huwag tayong papatay. So, ibig sabihin, pag pumatay ka, kaya ka nagkasala sa Diyos dahil yung salita ng Diyos, yun ang nilabag mo. Kagaya niya Dan at Eva. Bakit sila nagkasala? Dahil ba sila kumain ng bunga ng prutas? Hindi. Kaya sila nagkasala. Yung utos ng Diyos ang nilabag nila. Anong sabi ng Diyos? Lahat ng bunga ng punong kahoy pwede niyong kainin. Liban lang doon sa isa. Nandun naman si Satanas. Sabi ni Satanas, Ebas, totoo nga ba sinabi ng Diyos? Huwag niyong kakainin itong bunga ito. Anong sabi ni Eva? Opo. Sapagkat mamamatay daw kami. Ano sabi niya? Hindi totoo yan. Magiging gaya kayo niya na nakakaunawa ng mas mabuti. So, ano ginawa ni Satanas doon sa bunga? Pinasarap niya sa tingin ni Eva at naglaway po ang Eva. Kinain niya at binigay niya siya dan. Anong nilabag ni Eva ron? Yung salita ng Diyos na huwag kayong kakain. Kaya nadamay po si Adan. Kaya ang suma total, ang sabi ng Diyos, lumayas kayo rito. Lumabas kayo. At naglagay po ang Diyos ng bantay sa pinto ng Garden of Eden. Nang ano? Isang espada na umihikot. Wala makakapasok doon. Pagpasok mo ron, tigpas-tigpas ka ron sa espada ng Diyos. Anong sabi niya kay Adan? Dahil ikaw ay nakinig sa iyong asawang mahal. Kaya ingat kayo, ano? Sa pakikinig sa inyong mga asawa, kahit mahal nyo sila. Ingat lang kayo. Kaya sabi ng iba, mahal ko siya eh. Yan ang nangyari kay Adan. Sabi niya, dahil nakinig ka sa iyong asawa, kita nyo? Napalaya sila. Sabi ng Diyos kay Adan, dahil sumunod ka sa iyong asawa, magbukal kang lupa, dyan manggagaling ang iyong pagkain, at dyan ka rin nanggaling sa lupa, at sa lupa ka babalik. Di ba? Siya po ang kaunahan farmer ng Biblia, si Adan. Ngayon, balik tayo. Huwag kayong papatay, sabi niya. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng inyong katawan. Naalala niyo po si Pablo? Dati, si Pablo po mangusig ni Jesus. Nang makausap niya si Jesus sa daan ng Damasco, doon po na-convert si Pablo. At inutusan siya ng ating Panginoong Yesus na mangaral sa mga Hudyo at saka mga Hentil. At anong sabi ng Panginoong Yesus? Ililigtas kita. Bakit? Magbabago sitwasyon. Dati kasama ni Pablo yung mga Hudyo, kasi Hudyo po siya, no? Hudyo siya. Ngayon, nabaligtad. Dati siyang umanting sa mga mananampalataya nang sinunod niya si Jesus. Siya na ngayon ang inaanting. Kaya sabi ng Panginoon, ingatan kita. Kita nyo? Dahil may papatay sa kanyo. Dahil yung kanyang pananampalataya, biglang nagbago. Kaya ang sabi ng Diyos,
huwag kayong papatay. Ngayon, yung bang pumatay ng Grab, kasalanan ba niya yon? Hindi. Si biktima po ni Satanas. Sa Biblia po, ganito naman ang sabi ni Jesus about Satanas. Sa 1 chapter 10, verse 10, anong sabi ni Jesus patungkol kay Satanas? Ganito po ang katangian ng Satanas o ng Diablo. Ten. Mateo pala yun. Dito sa 1, gis. Ang sabi niya, dumarating si Satanas para lang magnakaw, pumatay at magwasak. O, ano daw ang trabaho ni Satanas? Pumatay. Sa 1:8:44, yung mga taong kausap ni Jesus, ito ang sabi niya sa kanila. 1:8:44. Ang Diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. Kita niyo po, yung gusto ni Satanas ng inyong ama, yun ang ginagawa ninyo. Hindi ba yung kausap niya rito? Sila po yung nagsabing, anong sabi ni Jesus? Ito, sa 44 ay 40, 8:40 ng 1. Ang sabi ni Jesus ay ito. Babasahin natin. Ito. Ngunit, tinangkanin niyo akong patayin. Kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanan, narinig ko sa Diyos. O kita nyo? Nangangaral siya. Nagmi-ministry siya. Pero nung sabi niya sa mga tao, bakit gusto niyo akong patayin? Sa reality, sila po ang nagsakdal para mamatay si Jesus. Kita nyo? Biktima sila ni Satanas. Kaya sabi ni Jesus sa 44, ang inyong ama ay ang Diablo. Ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Nasa simula pa siya ay mamamatay tao. Kaya tayo pong mga tao, pag mananampalataya tayo, ako na reality talagang pag bumababa ako sa bahay namin nung alas 5 para dumalo ako sa aming morning devotion, sadya meron nag-aatay sa akin at may dalang kutsilyo. Papatayin ako. Sa biyaya tawa ng Panginoon Diyos, bakit pagbababa ako, wala siya? Minsan po, nakita niya ako, bumaba ako, nandun siya. Pero naka-jacket ako noon. Yung kamay ko nakapasok sa bulsa ng jacket ko. Naglalakad ako, nakapasok yung dalawang kamay ko sa jacket. Ngayon, habang naglalakad ako, patingin-tingin din ako sa likod ko, nakita ko siya, sumusunod siya. Pero hindi siya lumalapit. Kita nyo? Hanggang makatapos ako, makauwi. Walang nangyari. Ano yan? Siyempre, pinoproteksyonan ako ng Diyos. Alam niyo yung tao na yon, wala na po siya ngayon. Namatay din po sa saksak. Dahil po sa kayabangan niya, na minsan nakarating sa Cavite, siguro nagyayabang, ayun, ako sunadahan at pinagsasaksak ng isang gwardiya. At yung gwardiya, hindi ko na po alam kung nahuli nila. Tumakbo na ng Bisaya Bisaya daw siya. Pero ako naman, kahit nalaman ko yon, yung tatay ng pulis yun, yung gustong manaksak sa akin, ang tatay yun, yung mismo, pulis yun. Doon siya nakadisino sa Divisoria, nakikita ko siya madalas doon. Pag nangangaral kami doon, sa may Panday Pira, ay sa maparadaan ng jeep. At sabi ng Diyos, wag po tayong papatay. Ang tao po, biktima ni Satanas. Si Satanas ang nag-uutos sa tao na pumatay ka. At ang papatayin mo, kapwa-tao mo. Sino bang tao gustong pumatay?
Wala. Pero bakit may pumapatay? Yan nga po ang dahilan. Sabi ni Satanas, sige na, patayin mo na. Pag nalaman ni Satanas yung damdamin mo, gusto mo magiganti, doon papasok si Satanas sa'yo. Naalala niyo si Judas? Nung nagsawsaw ng sawsawan, silang dalawa ni Jesus. At anong sabi ni Jesus? Judas, gawin mo ng madali. At pumasok si Satanas sa kanya. Kaya niya, inudas si Jesus. Tayo po, hindi natin nakikita si Satanas. Pero alam niya po ang galaw natin. Kasi si Satanas, kaya po nandito sa ibabaw ng lupa, upang hanapin yung mga sumusunod kay Jesus. Upang magbaliktad sila. Ganun lang po yun. Yan ang trabaho ni Satanas. Ang tao, mapalayo sa Diyos. Kaya biktima niya, ang tao, ang pinapapatay niya, kapwa-tao. Kaya kung isa kang makadiyos na totoo, anong sabi ng Diyos? Huwag kang papatay. Doon pa lang sa salitang huwag, inutusan ka ng Diyos eh. Pag nagkasala ka, may kasalanan ka. Yun lang magsalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo, may kasalanan ka. Yung pa kaya patayin mong kapwa mo. Hindi po ba? Kaya tayo pong mga tao, yung mga nangyayaring ganito na pagpatay, kagaya nito, kahapon yung bagong balita, yung vlogger ng yung babae taga Bisaya pero nakatira na dito sa Maynila, na pinatay po sa Caloocan yung babae, kasama yung boyfriend niya nasa ospital. O baka nailala niyo si Mima, ang tawag doon Mima eh. Di po ba? Binaril siya. Ano yan? Matinding galit. Alam nyo, kahit nagalit na po kayo, i-control nyo naman ang sarili nyo. Kasi kahit patayin mo ang isang tao yan, kung ano man yung nakasakit sa'yo, wala na, hindi naman babalik na yun eh. Akala nyo ba mapapawi yun? Hindi na. Hindi na. Kung ano man yung naramdaman ninyong sakit, hayaan nyo na lang. Pero wag po kayong papatay ng kapwa-tao niyo. Ang Diyos po ang may-hari ng buhay natin. Diyos lang ang may karapatang bumawi ng buhay natin. Yung buhay ng kapwa mo, Diyos din ang gumawa niyan. Kaya wag mong kikitlihin yan, mali. Kaya nga yung nung napagkwentuhan namin kanina, kaya si Brother Baro, gigil na gigil eh. Dapat ang presidente ipapatay. Kasi naman, kamamatay lang ng asawa. Meron silang baby. Tapos, sinaksak siya, kinuha na yung pera, kinuha pa yung motor. Buti nakuha nila, nahuli. Kanya lang, nung nahuli, bugbog talaga. Kaya sabi ko, siguro kung nandun ka, baka ikaw ang tatapos sa kanya. Brother Baro, nagigil sa kwento kanina. Habang nakasakay, atid niya ako sa motor niya. Pero kahit anong galit niya po, hanggat maaari, wag niyong gagamitin yung galit niyo para magiganti. Di ba tinuro ni Jesus yung ama namin? Ano yung isang portion nakalagay doon? Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Kung tayo nga po pinatawad ng Diyos, hindi ba natin kaya magpatawad? Magpatawad tayo. Huwag nyo nang hintayin na humingi ng tawad hanggat maaari ikaw na gumawa ng paraan na mapatawad mo siya. Kasi hanggat yung hindi mo napapatawad yung tao, kumukulo ang dugo mo tuwing nakikita mo siya. Para kang bulkan, anumang oras, sasabog ka. Yan ang totoo. Pero pag pinatawad mo na siya, kahit hindi humingi, lapitan mo yun. Kung ano ba yun? Pare, pinatatawad na kita. Para ma-release yung galit sa puso mo. Huwag niyong tularan yung mga iba. Pare, pinatatawad na kita, pero huwag ka na magpakita sa akin. Hindi nagpapatawad yun, nagbabanta. Baka yung ginawa mo, gagantihan ka. Kaya huwag ka na magpakita. So, hindi nagpapatawad yun, nagbabanta yun. Tandaan niyo po,
Lahat po tayo nilalang ng Diyos, pantay-pantay tayo. Kaya wala tayong karapatan para bawiin ang mga buhay ng may buhay sa atin. Karapatan po nating mabuhay sa ibabaw ng lupa. Yun na nga lang, hindi ba yung may sakit na lang hindi kayang umingi ng mercy killing sa doktor. Dok, i-mercy killing mo na po ako. Hirap na ako sa sakit kong ito. Anong sabi ng doktor? Hindi. O di ba? Ayaw ng doktor. At doktor siya. Ang trabaho ng doktor, isalbang buhay ng tao. Pagkatapos, i-mercy killing mo yung tao. Akala mo ba, maliligtasan mo yan? Hindi. Ano yung mercy killing? Isang tarak lang. Maya-maya mamamatay ng pasyente. Hindi alam na mercy killing siya. Bakit? Yung tibok ng puso niya, iinto po. Pero hindi nila alam na mercy killing na. Balita ko sa abroad, ginagamit talaga yan. Especially sa Amerika. Hindi ko lang alam kasi para balita ko nung araw sa Amerika, pag hindi na kaya, sila na mismo umihiling yung pamilya, i-mercy killing na. At nang matapos ng kanyang paghihirap. Hindi. Sa Pilipinas, antayin po natin siyang kusang mamatay. At ayan natin ang Diyos ang gumawa dyan. Hindi natin trabaho magpatay o pumatay. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag kayong papatay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin ng pagpatay o pagsalitala ng isang salitang masama sa kapwa ay kasalanan na po sa iyo, Diyos. Salamat po, pinagtsatsagaan po kami turuan sa iyong mga turot aral at pinakain mo kami ng aming spiritual food. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, mahal tayo ng Diyos, kaibigan. Kaya kailangan magmahalan tayo. Na,